Magandang araw at oras sa inyong lahat mga kapatid. Ay meron tayong mga sasagutin na mga katanungan nila tungkol sa pagpipintura ng cabinet, pintuan, sa konkreto at sa plywood. Bali dito ipapakita ko yung mga ginagamit ko dito sa aming project. Unang-unang ipapakita ko sa inyo, siyempre yung unang ipinapahid bago tayo mag-final, bago tayo magmasilya. Ang kalimitan o karamihan na o kaya lagi namin ginagamit sa pagpipintura ng building o kaya sa bahay, sa konkreto, sa plywood, sa kisame, basta konkreto at plywood, all around ang primer na ito Acrytex. Hindi nawawala sa amin ng Acrytex primer. Yan ang ginagamit namin, hindi nawawala yan. Kasi ang Acrytex primer pwede sa interior, pwede sa exterior, bago ka magtuko o kaya magpintura ng pintuan sa mga cabinet, sa mga kitchen. Kasi ang Acrytex ay all around yan. Ang kagandahan ng Acrytex, ang pwede mong i-masilya dito ay pwede ang Acrytex cast. Yan, halimbawa nagpintura ka ng pintuan, bago ka magmasilya, primer mo ng Acrytex primer, ito ng pangmasilya mo. Pwede ito sa konkreto, sa plywood, sa hardiplex, pero mag-Acrytex primer ka muna bago ka magmasilya dito. Magmasilya ng Acrytex cast. Tapos, ang kagandahan ng Acrytex cast, pwede mo rin gamitan ng lacquer putty. Yan. Ang technique lang, halimbawa wala kang lacquer primer, surfacer, pwede mong gamitan ng Acrytex primer, tapos ito yung gamitin mong pangmasilya. Lacquer spot putty, ito yung ginagamit namin sa mga pintuan. Yung tinatawag nilang duko finish. Pag dinuduko namin, ito yung panduko namin na masilya. Halos pag ma-finish yung plywood, 3 manong 4 na pasada na batakan namin ng buyan ng 4 na beses o kaya 3 beses. Tapos, pagka nabatakan na, siyempre liha, bago ka magtapot, ay babalik ka ulit sa Acrytex primer. Ito. Halimbawa, minasilyan mo ng lacquer spot putty o kaya Acrytex cast yung pintuan o kaya mga cabinet, i-primer mo ulit. Kasi pag hindi mo primer, sisip-sipin lang yung pintura mo. Halimbawa, pang tapot mo ay itong QTE. Pag na-Acrytex primer kasi, pwede mo siyang gamitan ng quick drying enamel. Ito. Ito ginagamit din namin sa mga pintuan, sa mga cabinet. Pagka na-Acrytex primer mo na, pwedeng quick drying enamel, pwedeng ito, Acrytex top coat gloss. Yan mga ginagamit namin sa mga pintuan. Itong top coat gloss na to pwede sa wall, pwede sa cabinet, pwede sa pintuan. All around dito, Acrytex top coat gloss. Tapos, basta pagkatapos natin yung mamasilyan ng lacquer spot putty, Acrytex cast, o kaya Bosley wall putty, masonry putty, ay pwedeng Acrytex primer ang gamitin mo bago ka magtapkot. Pwede rin black latex. Pero karamihan ginagamitan namin ng Acrytex primer. Hindi nawawala sa amin ng Acrytex primer. Napaka-importante ito sa isang building. Kahit wala kang black latex, basta may Acrytex primer ka. Yan. Tapos, yung black latex naman ginagamit namin sa lower pang primer sa konkreto. At pang-finish din namin sa mga kisame, yung flat latex. Kasi ang flat latex, ginagamit namin yan sa kisame. Ang gamit kasi ng flat latex ay hindi mo makikita yung depekto ng kisame. Halimbawa, yung mga pinag-reditan, pinag-iskruhan ng kisame. Yung mga alon-alon kasi hindi mo maiwasan yung kisame. May mga partition na pangit sa mga dugtungan ng masilya o kaya sa mga gilid niya. Kaya halos lahat ng ginagawa namin, flat latex ang pinampang-final namin sa kisame. Itinatago niya yung imperfection na tinatawag. Hindi mo makikita yung... Kasi pag kisame kasi konting
pagkahalon, pagka pinahiran mo ng gloss latex o kaya semi-gloss, makikita mo na yung depekto. Kaya lahat ng ginagawa namin, bukod sa pinagpa-primer namin sa loob yung flat latex, ginagamit din namin yan sa kisame, pang final. 2 to 3 coat. Pero karamihan ginagawa namin sa kisame, pagka naipreparasyon na, 3 coating na flat latex, napakaganda. Talagang naitatago yung pangit kasi hindi pagkapangit yung pagkamasilya, mga alon-alon yung kisame, naitatago yung pag-flat latex. Yun ang kagandahan ng flat latex. Kaya hindi kami gumagamit sa wool ng flat latex kasi ay pag nahawakan yan, dumihin. Dumihan ka agad. Sa mga wool na halimbawa na flat latex na namin to, ang unang ginagawa namin sa interior, acrylic primer, tapos masilya ng wash wool putty, pwede rin masonry putty. Pagkatapos namin mamasilyahan yan, flat latex na gagamitin namin bago namin i-glow gloss latex. Kasi karamihan kasi yung mga nakikita ko na hindi marunong, pag nakabili sila, nagtanong sila sa pet center, o ito pang finish, pang wall, sabi nila. Nagbibigay kagad sila ng binibili nila kagad yung gloss latex. Kaya may marami kong bahay na nakikita dapat. Pagka na-primer nyo na, masilya, tapos primer ulit, bago kayo mag-top coat. Kasi pagka i-direct nyo yung gloss latex o kaya semi-gloss latex, sisip-sipin niya lang yung pintura nyo. Pangit ang kalabasan. Ito yung ginagamit namin pang final. Semi-gloss latex yan, pwede rin gloss latex. Kaya huwag niyong kalilimutan. Pag-interior, pwedeng acrylics, masilya. Tapos flat latex, tapos top coat na. Pwede rin flat latex muna, masilya nyo. Ay, flat latex muna ang primer nyo pag loob. Tapos masilyahan nyo ng water base, gloss latex, o kaya yung patching compound na haluan nyo ng flat latex, matibay yung pagka sa loob. Tapos wash wool putty, masonry putty. Basta pagkatapos yung mamasilyahan, pag nalihan nyo na, pagpagan lang mabuti yung alikabok, mag-flat latex muna kayo, kahit isang mano o kahit dalawa. Bago kayo mag-gloss latex, mag-final coat. Ito ang pang-final coat. Huwag nyong kalilimutan yung flat latex o kaya primer, bago kayo mag-top coat. Thank you for watching mga kapatid. Sana ay nakapulot kayo ng kunting aral sa aking mga tutorial videos. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po.